Ayan na ang sinasabi ko. Manginig na ng gusto ang mga government officials natin na may kinalaman sa flood project anomalies because our president really means business. Ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit na-relieve sa kanyang pwesto si General Torre? At sa nalalapit na confirmation trial ni former President Rodrigo Duterte, matuloy kaya yung binabalak ni Sara Duterte na jailbreak? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magsimula sa ating usapan, shout out po muna tayo kay Maribel Villanueva na nakabase sa Hong Kong at kay Perwan Valenzuñiga ng Nabua, Camarines Sur. Ang ganda naman ng apelyido mo, Perwan, Valenzuñiga. So sa mga taga Hong Kong po at mga taga Nabua, Camarines Sur, welcome po sa Usapang Tito Manny at salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Narinig niyo na ba yung mga pahayag ni Atty. Claire Castro sa press con niya kaninang umaga tungkol sa hinihiling ng ating Presidenteng Bongbong Marcos na siguradong magpapaikot sa mga puwet ng mga government officials na may kinalaman sa flood project anomalies. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. So yan na po ang latest na update dyan sa maanumalyang flood projects. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang tanong, meron bang tatalo sa yaman ng mga diskaya pag naisa publiko ang yaman ng mga government officials natin na kasangkot sa maanumalyang flood control projects? Yan, kaka-weak leader nyo kay President Bongbong Marcos. Ewan ko na lang kung hindi magsiikot ang mga puwet ninyo. Ito naman kasi mga DDS. Hindi nyo ba nakikita ang ginagawa ng ating presidente? Firm po siyang labanan ang korupsyon sa ating bansa. Kayo naman, kung ano-ano pa sinasabi ninyo, o baka natatakot lang kayo dahil mabubuko yung mga kalokohan na ginawa ninyo diyan sa mga proyektong maanumalyang yan. Sabi pa ng ibang mga DDS, hanggang salita lang naman yan si BBM. Siguradong wala naman makakasuhan dyan. Sa tingin ninyo, hindi itutuloy ni President Bongbong Marcos yung kanyang sinabi? Tandaan nyo, sa isang video sinabi ni President Bongbong, if there's one thing I will not leave this office until I fix this is it. At sa tingin ko, seryoso ang ating presidente. Then it is about time. Tapos maririnig mo, yung mga anak ng dating presidente na kaya daw ginagawa yan ni BBM ay dahil gustong pagtakpan yung kakulangan. Lalo na pagdating ng mga susunod na bagyo at magkaroon na naman ng baha. Hindi ba yung mga utak ng mga ito? Imbis na suportahan itong proyekto ng ating presidente, gumagawa pa ng kwento. Sabi pa nung anak ng lalaki. Kaya naman daw ginagawa yung pag-imbestiga sa maanumalyang flood project ay para ituro na naman si former President Rodrigo Duterte. Alam ninyo kung walang kasalanan o walang kinalaman si dating Pangulong Digong dito sa magiging investigasyon ng flood projects, wala kayong dapat ikatakot. Bakit ngayon pa lang, kumukuda na kayo na kaya ginagawa ni PBBM yan ay dahil gustong i-pinpoint na naman kay dating Pangulo. Kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Ngayon pa lang, parang takot na kayo. Para bang may mabubuksan na Pandora's box once na magsimula na yung
mga investigasyon diyan sa flood projects na yan. At oras na simulan yung lifestyle check. Makikita natin kung sino sa mga senador natin, sa mga congressman natin, ang totoong may kinalaman dyan sa anomalyang yan. Makikita talaga yan sa yaman nila. Dito nga lang sa mga diskaya eh. Diba sinabi nila, nagsimula silang yumaman nung sila ay maging bahagi ng mga proyekto ng DPWH. Ito pa kaya mga senador natin? Ang problema lang nito, dyan sa mga magiging investigasyon, ang Senado, sila ang mag-iimbestiga dun sa mga anomalya, samantalang sila din naman ang suspect dito sa mga maanomalyang proyektong ito. Taliwas kasi ang gustong gawin ng Senado at ng Kamara. Sabi ni Congressman Sandro Marcos, gusto nila kung may mag-iimbestiga sa kanila yung third party. Dahil ang pangit nga naman tignan, yung mga taga House of Representatives ang mag-iimbestiga ng mga kapwa nila taga-House, o di magkakaroon nga naman ng takipan dyan. Hindi tulad dito sa Senado, parang sila-sila lang din ang mag-iimbestiga, samantalang sila-sila lang din naman ang kasama or suspect sila dyan sa mga anomalyang yan. Ito nga nakita ko, investigador, si Chis Escudero, ang suspect ng investigasyon, ang Centerways Construction and Development Incorporated na kaibigan at campaign donor ni Chis Escudero. Pangalawa, si Bongo na iimbestigahan ang CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply. Samantalang ang contractor ay ang tatay at ang kanyang half-brother. Ito naman si Senator Mark Villar, former DPWH Secretary. Isa siya sa dapat magpaliwanag bilang dating DPWH Secretary, pero siya yung nag-iimbestiga. At kay Joel Villanueva na taga Bulacan, ang suspect na contractor ang Wawaw Builders na may 7 billion ghost project, pero ang mag-iimbestiga, sila-sila din. Hindi ba tama si Sandro Marcos? Dapat third party, yung walang kinalaman dyan, o hindi sila suspect o pinaghihinalaan na mayroong kinalaman sa mga proyektong yan. Diyan yung makikita ang kaibahan ng Senado natin ngayon at ng Kamara. So, sino-sino kayang mga congressman, senator, or iba pang mga government officials natin ang dadaig sa yaman ng mga diskaya? Ano nyo, mind-boggling kasi talaga eh. Nakita nyo sa social media, ang daming nagko-komento. Totoo nga naman kasi sa panahon ng 15 years, mula nung nagsimula sila bilang mahirap hanggang sa yumaman sila, naka-accumulate na sila ng ganung yaman. Ako nga, hindi ako makaget over eh. Doon sa 40 luxury cars na halos lahat ay high-end cars. Tapos nakita nyo ba, yung payong, nang dahil sa payong, binili yung kotse. Nang dahil sa wine glass, binili yung kotse. Sino ang dadaig sa mga mahuhuling mga government officials under the lifestyle check ang madidiskobring mas mayaman sa mga diskaya? So, akala nyo nagbibiro ang ating presidente? Sige, pagpatuloy nyong tawagin siyang weak leader. Hintayin nyo na lang kapag kayo ay tinawag na para sa isang lifestyle check. Saludo po tayo kay President Bongbong Marcos. Ganyan siya kaseryoso na labanan ang korupsyon sa ating bansa. At sa mga lumalabas na report, ang daming mga contractors ang yumaman sa panahon ni dating presidente. Kaya tigil-tigilan na yung mga paninirang yan. Or simply natatakot kayo na may lalabas na mga kalansay. Sunod po natin, ano ba talaga ang dahilan kung bakit nasibak si General Torre sa kanyang pwesto? Sabi po kasi sa isang balita sa Philstar, Interior Secretary John Vic Remulla clarified that former PNP Chief General Nicolas Torre III did not violate any laws nor was charged with any administrative charges. He said that he was relieved by President Marcos as he made a decision to go in another direction. Pero ayon naman sa politiko, Torre went beyond his authority in relieving Nartates. Yan naman ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Sacked Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III went beyond his authority when he relieved Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
without first securing clearance, sabi po ni Senator Ping Lacson yan. Lacson, himself a former PNP chief, said any movement within the PNP command group composed of the Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations, and the Chief of the Directoral Staff must be approved either by the President or by the Secretary of the Department of Interior and Local Government, who also sits as ex officio chair of the National Police Commission. Torre, who was appointed PNP chief on June 2, did not seek authorization from his superiors when he removed Nartates on August 6 as Deputy Chief for Administration, practically demoting him as head of the Area Police Command in Western Mindanao. The move apparently triggered Torres' rift with Interior Secretary Juanito Victor Remulla. On Tuesday, Malacanang confirmed that Nartates will be taking over Torres' post as head of the 228,000-strong force. He acted beyond his authority of unilaterally relieving his second-in-command. Although Lacson stressed that Torres' relief was the sole prerogative of the President of the Philippines. So, nanggaling yung utos na tanggalin si General Torre kay President Bongbong Marcos dahil may kapangyarihan si President Bongbong na huwag alisin si General Torre sa kanyang pwesto. Pero sa paliwanag nga ni Senator Ping Lacson, meron po kasi talagang sinusunod na chain of command na dapat mong ipaalam sa mas nakakataas sa iyo kung ano ang mga susunod mong hakbangin. At diyan daw nagkamali si General Torre. So ano kaya ang totoo? Sinabi ni Secretary John Vic Remulla na wala daw nilalabag na batas si General Torre, pero iba naman sa sinasabi ni Senator Ping Lacson. Magkagayon man, kagustuhan na ni President Bongbong Marcos na alisin si General Torre sa kanyang pwesto. Bakit kaya? So naglabasan po ang maraming haka-haka na bakit daw ginawa ni President Bongbong Marcos yun. Isa sa asset ng gobyerno itong si General Torre. Pero duda ko, may balak si President Bongbong Marcos na ilagay sa isang mas matinding posisyon itong si General Torre. At mukhang tama nga ako. Talagang bibigyan po ng isang mahalagang posisyon si General Torre. Hindi kaya itong bubuuin ng ating presidente na titingin sa anomalya sa flood control projects at dito sa kanyang kautusan na i-lifestyle check lahat ng government officials na kasangkot or may kinalaman dyan sa maanumalyang flood projects na yan. At bago po ako magtapos, sa susunod na buwan na po yung confirmation ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron pong panawagan ang kanyang anak na si Baste Duterte. Sabi dito sa Bombo Radio Philippines, Davao City Vice Mayor Baste Duterte inimbitahan ang mga supporters ng ama na magtipon-tipon sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa araw ng confirmation trial ng ama sa susunod na buwan. O mga DDS, mag-impake na kayo dahil kinukumbida kayo ni Baste Duterte. Magtipon-tipon daw kayong lahat ng mga DDS na sumusuporta sa kanyang ama. Pumunta na kayo sa harap ng ICC para ipakita ninyo ang inyong puwersa. O baka naman bibigyan kayo ng pamasahe. Kasi kung yung mga taga dun lang sa Netherlands o yung mga pupunta galing sa karatig pook ng Netherlands, ay konti lang po yun. Hindi pa po matatakot ang ICC dun. Dahil napakaliit na people power yun. Samantalang ang hiling ni Vice President Sara Duterte, lahat daw ng 16 million na bumoto sa kanyang ama ay magpunta sa The Hague. So mukhang may katotohanan itong binabalak ni Sara Duterte na magsagawa ng jailbreak. Ito po kasi ang kanyang sinabi. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? So ayan, hindi ko alam kung ilusyon lang na magkapatid ito.
Inaanyayahan ang mga DDS supporters na magpunta sa The Hague, suportahan ng kanyang ama. At ang sabi naman ni Sara Duterte, lahat ng 16 million. Teka muna, may 16 million pa ba yun? Majority ng bumoto kay Digong noong 2016 ay mga loyalista. Sa tingin ni Sara Duterte, solid pa rin yung 16 million na yon? Teka muna, nakarating na kaya sa pamunuan ng ICC itong sinabi ni Sara Duterte na magsasagawa sila ng jailbreak? Ano yon, para itakas si former president? Akala ko ba nangako ang kampo ni Sara Duterte? Sa ICC yan ha, na walang balak tumakas si Digong. Yung pala, yung mga anak pala ang nagbabalak na magkaroon ng jailbreak para itakas ang tatay Digong nila. Nako, oras na marinig ng taga-ICC itong jailbreak na pinaplano ni Sara Duterte. Sa tingin ninyo, mabigyan pa ng interim release ang tatay nila? Ilusyon na lang yung 16 million na yan. So, aabangan po natin ang mga susunod na araw dahil nga po, inutos na ni President Bongbong Marcos ang lifestyle check at ang magiging papel ni General Torre sa mga gagawing hakbang ni President Bongbong Marcos. At sa tingin ninyo, magtatagumpay ba ang jailbreak ni Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.